Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Juan Solegue, at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon, ang balita natin mukhang ito raw TNT Tropang Giga ay titignan kung magagawa nilang i-trade itong si Brandon Ganuelas Roser dito sa Barangay Ginebra kapalit nitong si Ben Adamos. Si Brandon Ganuelas Roser ay merong ACL injury at ang tanong ay willing bang maghintay ang Barangay Ginebra para sa kanya. Ang sasabihin ng iba ay yes, willing maghintay ang Ginebra dahil ginawa nila yan kay Jeremiah Gray. Kung inyong matatandaan, si Jeremiah Gray ay nasa terra firma at tinrade sa Barangay Ginebra kapalit ni Javi Gomez de Leaño at ni Brian Enriquez. Naghintay ang Ginebra ng 1 taon para magamit si Jeremiah Gray. So bakit hindi nila yung gagawin dito kay Brandon Roser? Kung height ng pag-uusapan, parehas lang itong si Roser at si Ben Adamos. Pero ang pinagkaiba niyan, mas maganda ang skill set sa ngayon nitong si Roser kaysa kay Adamos. Dahil itong si Roser, malakas sa rebounding, meron 3-point shot, at mas yung kargada ng katawan nito pwedeng ikumpara kay Christian Stan Hardinger. Samantala namang itong si Ben Adamos ay pang outside scoring, strictly a stretch 4 yan, parang si Aldridge Ramos o kaya itong si Jeyo Ambohot ang laro. So kung naghahanap si Coach Timko nung talagang inside presence, mas babagay si Brandon Roser sa Ginebra. Kaya naman daw yan gustong i-trade ng TNT dahil para hindi siya talaga akma dito sa sistema ni Coach Chot Reyes na naka-predicate sa mga mabibilis na guards at sa mga stretch 4. Kaya yan ang dahilan kung ba't bumagsak ang laro ni Roser nung nalipat sa TNT kahit bago pa siya magkaroon ng ACL injury. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy nga ang trade na to at kung papayag talaga ang Ginebra dito sa trade kung saan makukuha nila itong si Brandon Ganuelas Roser kapalit nitong si Ben Adamos na kakukuha lang ng Barangay Ginebra. Ang Reino Shine Elasto Painters ngayon ay ang balita ay kontento sa lineup nila pero itong Blackwater Bossing ay mukhang interesado raw na makuha itong si Nick Demusis mula dito sa ROS dahil mukhang nangangailangan daw itong si Coach Jeffrey Carriazo ng additional na mga players para sa kanyang lineup dahil mukhang magkukulang daw sila sa mga big men. Ang tanong ay sino pwede namang ibigay ng Blackwater para dito kay Demusis. Itong si Demusis naman ay hindi ginagamit masyado o di kaya ay isang role player para dito kay Coach Yeng Giao. So po pwedeng ibigay ng Blackwater ay itong si JD Tungkab, isa ring bench player na magagamit naman itong si Coach Yeng. Dahil itong si JD Tungkab ay isang wingman so babagayan dito sa kanilang lineup. Ito namang si Nick Demusis, alam natin parang Rudy Hatfield yan. So yan ang kinakailangan ngayon itong Blackwater Bossing lalo na at kung frontcourt pag-uusapan hindi naman sila isa doon sa pinakamatangkad dito sa liga. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Pero mukhang ang maliwanag itong Blackwater Bossing ay hindi pa tapos sa pagpapalakas ng kanilang lineup. So kung sakasakali na matuloy nga ito, pwede nating makita na itong Blackwater Bossing ay isa doon sa mga teams na seryoso na mag-build up. At ito namang Reino Shine Elasto Painters kung makukuha nila si JD Tungkab. Nakita na natin yung potential nito nung naglalaro sa TNT at dito sa Blackwater Bossing. At ang maganda kasi dito sa sistema ni Coach Yeng Giao, equal opportunity yan para sa lahat ng players. Alam natin na wala namang talagang isang starting 5 si Coach Yeng at paiba-ibang ginang ginagamit. At equal playing time ang binibigay doon sa mga players niya kaya lahat ay nade-develop. So hindi na nakapagtataka na ganyan ang magiging sitwasyon dito para sa Reino Shine Elasto Painters kung makuha niya itong si JD Tungkab mula dito sa Blackwater Bossing at makikinabang din naman ang Bossing.